Hi, Jo. Hi, good evening. Hi, good evening. And yun, syempre ngayon you're in the news, ganyan, sa pag-file ng COC. So, una sa lahat... Napanood mo yung speech ko? Napanood ko yung part ng speech kasi yung clips lang sa news Hindi ko napanood pa ng buo. Yung buo. Pero, yun yung... Masyado siyang scandalous. Napanood ko naman nga yung ipaglalaban mo. Pero ang dami kong tanong kasi parang una sa lahat, bago tayo mapunta doon sa pag-file. Syempre, hindi lahat kasi kagaya ko na batang 90s napanood ka sa That's Entertainment, ganyan. So parang baka ang huli nilang alam, Matinee Idol. Kasi syempre behind the scenes ka naman, 'di ba? So paano ba nag-come out? Paano ka nag-come out? Kailan? Parang bigla na lang kasi. Oo. Yung may first question? First question. Alam ko since nung pinanganak ako, alam ko bading na ako. Yun, that's the fact. I mean, pero hindi ko alam bakit ako bading. Until now, hindi ko talaga masagot kung paano at bakit ako naging bading. So I guess, I was born this way. So pinanganak akong bading and walang science or hindi natin matanong ang Diyos kung paano at kung bakit ako naging bakla. So, tinago ko yun nung sumali ako sa That's Entertainment. Kasi at that time, breadwinner ako. And, syempre, di ba, pag bakla ka, hindi ka pwede ng love team. So, dahil sikat nun ng love team, lahat ng love team ni Romnick Sarmenta, ni-love team ko. Ang hindi nila alam, ang crush ko, ang gusto ko maka-love team, si Romnick. So, yun. Until nawala yung That's Entertainment and then nag-start na ako mag-produce ng concerts abroad, bringing Filipino celebrities abroad to Japan, to Guam, to Germany, to Hong Kong, to Canada. Kaya ako pinili maging producer kasi ayoko maging empleyado. Nakita ko kasi sa That's Entertainment yung writer, yung director. May boss sila Ayokong maging empleyado. Gusto kong maging boss ako. Then, yun nga, at least, nagkaroon ng blessing na, imagine mo, naging boss ako ni Sharon Cuneta, ni Regine, ni Martin, ni Gary. I mean, hindi ko man sila nakasama sa movies, pero naging boss nila ako as a producer. Ako yung nagbabayad sa kanila ng talent fees nila. So, yun, hanggang sa... Until 1998 when I started producing celebrities abroad, especially Japan. Until natapos yun ng 2009 kasi parang bawal na daw magpunta yung mga Japayuki sa Japan. So, ang ginawa ko, nag-gamble ako sa Araneta Coliseum and my first was Vice Ganda. At that time, nobody wanted to believe that Vice is a big star, na pwedeng maging big star. Ako lang yun. Ako lang yung nagtiwala nung una. Kahit siya, even if you ask him, hindi siya naniniwala na kaya niyang mapuno yung Araneta Coliseum at that time. Ito yung inabutan mo na may nag-text. Siya nagpasabi na yung nag-text. Bago pa lang siyang hurado. Wala pa siyang 6 months. Wala pang 6 months ang ang showtime. Oo. Then ako, I was just watching him, natawa ako, ginambol ko kaagad sa Araneta. Ayaw niyang tanggapin yung offer ko until I gave him a blank check. So, magugulat ka, yung nilagay niya sa check, as in, yung patangge, yung hindi ko i-call. Oo. Nilagay agad niya 2 million. I mean, at that time, parang, wow! Sabi niya, makulit ka eh. Ayan, nilagay ko. Kaso, nagulat siya, kinol ko. Wow! Ganun ka talaga kabilib sa kanya. So, ayun, after that Araneta Coliseum, Vice Ganda, talagang kinontrata siya ng ABS-CBN, kinontrata ng Viva, pinalabas yung Petrang Kabayo niya. It all started from that Araneta. I mean, aminin man niya o hindi, but yun yung katotohanan. Of course, napansin ko siya sa Showtime. But the one who really gave him a break is that yung Araneta Coliseum niya. So, ganun yung paniwala ko hanggang sa... Ngayon, nag-produce na ako ng James Ingram International until Celine Dion, Katy Perry. Tapos, etong ang pandemic last year, naglakas loob ako mag-produce ng movie na Anak ng Macho Dancer.
Ako yung first time na nag-virtual. Ano yan? Sa KTX. Napanood ko nga yun. Matapang. Oo nga. Na-pirate. Ay, oo. Sobrang na-pirate yun. Pero kumita naman. Pero mas maganda sana kung hindi na-pirate, di ba? Kaso, maintindihan mo, pandemic, di ba? Lahat ng tao gusto libre. So, maawa ka din naman sa tao na, pero ganun pala karaming bakla. Doon ko na-realize. Totoo. Nagkalat yan sa mga nakikita ko nga sa Facebook. Mga dami. But it was more of a compliment. Why? Kasi pinag-usapan talaga siya. Maingay yung pelikula. Sobrang nag-ingay. Plus of course, nakasawsaw doon yung love story at sex life ko kaya siguro nag-ingay. Ano ba yung storya ng buhay? Hindi naman. Parang because of those boys na binuo ko, ayun, na-chismis na, kasi nga, di ba, binigyan ko ng house and lansing ko pa sa Monte. Parang feeling nila, jowa ko. Hindi naman. Kaya nga, yun nga, kung tatanungin mo, ba't ako nag-out? Out na ako, pero yung ginawa ko sa COC ko noong October 8, that was a brave action na ginawa ko. Dahil, alam naman nung iba na bakla ako, pero hindi para ipangalandakan sa buong mundo. Kasi merong iba hindi naman talaga alam. And dapat ba nilang malaman? Dapat hindi. Kaso, yun nga naisip ko, I wanted the community, the gay community, to use my voice, to use me as their representative. Bakit Senado? Kasi yun yung way para mapansin eh. Kasi if I run for party list or congressman lang, baka hindi pansin yan eh. O tingnan mo ngayon. So, nag-iingay tayo and mapapansin, di ba? Gusto ko sana malaman, kailan mo parang biglang naisip na teka, Senado ako tatakbo, meron bang kumausap sa'yo, may nag-udyok, ganyan. Parang, paano? Kasi syempre, ang tanong ng mga tao, hindi pa nga siya nagkokonsehal o mayor o ano. Okay. Senado agad. Sige, paano mo ito na-realize? Yung totoo niyan, ang plano ko talaga is to run for mayor here in Tarlac City. Pero dahil yung mayor dito, kaibigan ko, at meron siyang last term na niya. So parang ayoko nang magkaroon ng away, kaibigan ko eh. So sabi ko, sige mag-vice mayor na lang ako. Kaso yung vice mayor niya, katandem din niya. So sabi ko, dito ako nakatira, ayoko naman na may kaaway o merong sama ng loob sa akin. So sabi ko, mananahimik na lang ako. Until this friend of mine, a story niya, magugulat ka, bakla siya, pero merong pinaalaga sa kanyang baby. Dahil yung pabayang mag-asawa, hindi kayang alagaan yung bata. So ang ginawa niya, inalagaan niya. For 5 years, minahal niya. After 5 years, binalikan ng babae, kinuha. Hindi niya ma-adopt legally. Walang karapatan kasi 5 years old pa lang yung bata. So, doon ko na-realize na kawawa naman porque bakla siya. So, anong karapatan pwedeng maibigay dito sa tao to? Wala akong maisip hanggang sa pati yung another story sa Dubai, kasambahay yung bakla, binubugbog siya nung amo niya, tapos nire-rape pa siya. Hindi siya makapagsumbong sa pulis kasi nga bakla daw siya. Dahil hindi daw siya paniniwalaan ng mga pulis. Yun yung problema. When you say bakla, but parang bakla kasi yan eh. What's wrong with that? I mean, ano bang ibig sabihin? Is it a curse or mura ba yung bakla pag sinabing bakla? Kasi yung bakla para sa akin, sa English, gay, right? When you say gay, it's happiness. I mean, what's wrong being gay, right? So, yun yung gusto kong ayusin. Until, noon na nga, sabi ko, I was watching the filing of candidacy of my colleague, si Isko. Monday group kami, that's entertainment. Una-una si Pacquiao, tapos sumunod si Isko, right? And then, may mga nuisance na nagfa-file. Marami-rami. Oo, sabi ko, teka nga, I'm not, honestly, if I file for presidency nung time na plinano ko, it's not to win, of course. Hindi man ako mananalo, I'm not stupid. But, I thought of something na, kung mapapasama ako sa debate ng presidentiables, then, somehow, may voice akong pwedeng dumaldal. Kasi ako, honestly, ewan ko kung may nakikinig or kung maniniwala ka, if I become the next president, anong gagawin ko? Itong other presidentiables ko, like si Bongbong, si Pacquiao, si Isko, si Ping Lacson, or whoever,
I would love to work with them in my government. And if they want to be called president, sige, go, so be it. Lahat tayo presidente. Dito sa gobyerno ko sa 2022. Why? I'm sure, di ba, they are all prepared to run this country for another 6 years, right? Mm-hmm. And they all have this advocacies, they all have this good plans for our country. Eh bakit mo sasayangin kung matalo sila? Let's all vote in together and come on, ibigay na natin ngayon. And then kung sino may pinakamagandang performance sa inyo after my term, edi pagbotohan ulit ng tao, di ba? Ganun lang. Yun yung iniisip ko na kung gusto nila lahat tumira sa Malacanang, o sige, lahat tayo sa Malacanang. After all, Malacanang is not for family gatherings, it's for the people who will rule the country, right? So, yun lang, transparency, i-open natin ang Malacanang, pakita natin sa tao ano ba nangyayari dyan sa loob ng yan. I mean, if you are really, your intention is to make this country the next line in Asia, yun nga. Kaso, naisip ko, a friend of mine told me, Joed, huwag mong gawing katawa-tawa yung pangalan mo. Alam mo naman matatalo ka. Oo, pero magkakapagsalita ako. I can use my voice to influence them. Hindi sabi sa ng Fred kaibigan ko, may kanya-kanya silang interest. So, hindi talaga sila mag-vote in. Malabong mangyari yan. So, that is so sad. Why? Alam mo yung kulay, may dilaw. Yun nga. Naghang ka yata. Teka lang. Ayan, okay. Ayan, bumalik ka na. Yung dilaw ka mo, ano ba yun? Narinig ko. Narinig ko huli yung dilaw, yung iba-ibang kulay. Yung dilaw, asul. Naku, naghang. Teka ha. No. Check muna. Teka, hintayin ko makabalik ka. Ayan. Pero hindi kita maslinig masyado na. Ay, talaga? Ayan, okay na. Ayan, okay. So parang... You can hear me, I can hear me. Yes. Clear naman. Yung sabi mo huli was maraming iba-ibang kulay. Yeah, yun yung nagdi-divide ngayon sa tao. Napansin mo, because of these different colors, divided na yung tao. Pati nga yung mga tao nag-aaway-away na kung sino yung manok nila. Na kung tutusin, pati magkakamag-anak, hindi naman dapat mag-aaway-away. Nag-aaway-away kasi nga iba-iba sila ng presidential nila. Mm-hmm. Sa akin, the real unity and equality is to put all these colors into one. And I get to realize ang color na yon is the rainbow color, the gay pride color. And it takes one gay pa pala para pwede silang magkaisa, right? I mean, those colors are the rainbow colors. And yung rainbow color na yan, pwede natin gamitin. Why? Kasi yun yung color na, or yun yung rainbow na tuwing bihira mo lang makita, inaabangan mo siyang makita, and then you want to take a picture of it. So, gawin nating isa para sana yun yung totoong unity. Kaso, ewan ko malabo, di ba? Kasi may kanya-kanya silang interest. So, ako naman, ang ginawa ko na lang, I always believe that one can make a big difference. So, if there's one out of the 24 senators in the government, at least merong isang pwedeng mag-udyok sa lahat ng, huy, kukulitin ko sila, pero ipasa natin to. Ayaw nila, kahit hindi ako umiinom, makikipag-inuman ako sa kanila, maipasa lang yung bill, di ba? At merong isang makulit dun sa loob na instead na siya ma-impluwensyahan, baka pwedeng ako yung maka-impluwensya sa kanila, right? I mean, okay, ang dami ng senators na tumakbo, naging senador, pabalik-balik yung mga luma. Ako, wala naman akong against sa mga luma. Pero siguro, it's about time ngayon, bigyan natin ng daan yung mga bago naman. Why? Because ang bago, they're very aggressive in doing a lot of things, right? Yung mga datihan, yung mga luma, napagbigyan naman na. Kumbaga, you had your term, or 6 years. Kung hindi pa ba enough yun, dapat lahat ng advocacies mo at idea mo, binagsak mo na dyan in 6 years. Pero para bumalik-balik ka, naku-curious tuloy ako, ano ba meron dyan? Ano ba talagang meron? Diba? So, yun, isa yun sa gusto kong makita para mapamulot sa tao na ako, lalo na ako, what you see is what you get. I'm very transparent. I mean, anong ipupukol nila sa akin? Bakla ako. Bakla naman talaga ako. Di ba? Masipag, masarap, magaling sa lahat. Yan ang bakla. Yung nga sabihin ko kasi syempre kilala ka na. Kaming mga